This coming Sunday will be my celebration of my birthday together with you, Davao congregation. Ang pinaka-importante na ating maintindihan, why God put me here for you. Bakit ako nilagay ng Diyos dito para sa inyo? Ano yung role ko? At ano rin yung inyong matatawag na benefits sa paglagay ng Diyos sa akin para sa inyo. Kasi ito, kailangan natin maintindihan because this is God's will, this is God's purpose, this is God's loving kindness, this is God's initiative. Kaya, hindi basta-basta. Dapat maunawaan natin ang pamamaraan ng ating Panginoong Diyos at maintindihan natin ito sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang paglagay niya sa amin, sa bawat kongregasyon na nilagyan ni Lord Jesus ng mga pastors, copy-paste ito sa kanyang ginawa dito sa lupa. Kaya kailangan natin ito klaro maintindihan. Klaro, maunawaan. Para sa ganon, kung meron man tayong purihin, pasalamatan, walang iba, ang Diyos. Amen? Praise the Lord. At kung ano man ang irerender natin sa mga pastors na itinilaga ng Diyos sa bawat kongregasyon, alam natin anong klaseng dealing ang ating ipapakita sa kanila. Kami rin ng mga pastors, anong klaseng obligasyon, anong klaseng duty, anong klaseng task na binigay ng Diyos sa amin na nilagay para sa inyo. Para tayo magkakaroon ng pangunawa, pag-intindi sa pamamaraan ng Diyos. At itong lahat ay wala ng ibang purpose para sa ating kaligtasan lahat. Basahin natin ang ating Panginoong Jesucristo kung ano yung, paano niya hinalimbawa yung kanyang sarili. Kasi pag pastor ka, you are leading, not ruling. Nagli-lead ka para ibigay mo yung buhay sa kanila. Hindi na ikaw ay maghari-hari sa iyong mga tupa para ikaw ay sambahin, para ikaw ay luwalhatiin. Hindi yon. Kami tinilaga ng Diyos kung paano binuwis ni Lord Jesus Christ ang buhay niya para sa mga tupa. Same thing, ibubuwis namin yung buhay para sa inyo. Amen? Praise the Lord. Basahin natin ang John 10:11 hanggang 14. Praise the Lord. I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. Yan. So, hinayag ng ating Panginoong Hesukristo that a good shepherd giveth his life. Binibigay niya, binubuwis niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Subalit yung hireling, kung tawagin, sinuhulan, ay hindi nagkikare sa mga tupa. Iniiwanan, tinatakbuhan, hanggang sila'y masisila ng mga mananakmal o mga wolves kung tawagin. Dahil siya'y hireling lamang. He do not care for the sheep. Hindi siya nag-aalaga hindi siya nagkikare sa mga sheep para sa kanilang kabubuti, para sa kanilang ikaliligtas. At sinabi niya dito, I am the good shepherd, and know my sheep, and I am known of mine. See? Ang good shepherd, alam niya ang kanyang mga tupa.
At ang kanyang totoong mga tupa, alam din nila ang kanilang pastor. So merong relationship na maganda ang pastor at ang mga tupa. Nagkakaalaman sila sa isa't isa. There is acknowledgement of one another. So, hindi kinahiya ng mga tupa ang kanyang pastor, hindi rin nila kinakaila. Hindi rin kinakahiya ng pastor ang kanyang mga tupa, hindi rin niya kinakaila. So, nagkakaintindihan, nagkakaalaman ang bawat isa. So kami na mga pastors na itinalaga ng Diyos sa bawat simbahan, ito yung pattern na dapat naming sundin. At kayo rin, yan ang titingnan ninyo, whether we are doing or not as a shepherd to you. Praise the Lord. Kung ginagawa ba namin yung katungkulan namin sa inyo o hindi. Meron bang panahon na tumawag kayo sa akin ng mga emergency cases at sinabihan ko kayo, I'm not available? Meron ba kayong mga prayers na dinadala dito and I didn't pray for it? Meron ba kayong mga prayer requests na hindi ko sinasalita sa prayer? At yung mga prayers ninyo, meron ba itong katugunan? Meron ba itong answer? Para sa ganon, mapagtanto ninyo na yung inilagay ng Diyos sa harapan ninyo ay totoong sugo ng Diyos. Sinasagot ang kanyang mga dalangin para sa inyo. So dapat itong lahat, hindi natin ito pwede baliwalain. We should have the acknowledgement. The shepherd must know his sheep, and his sheep must know his shepherd. At lahat na ito, ang honor at ang glory, let us give it to God. Praise the Lord. Doon natin sa Diyos ibigay ang glory at honor kasi unang-una, siya yung nagpili sa inyo. Siya rin nagpili sa akin. Siya yung nagligtas sa inyo. Siya rin nagligtas sa akin. Kung wala kayo, hindi makasurvive ang ministry namin. Kung wala din kami, hindi rin kayo makasurvive sa spirituality ninyo. Pero itong lahat galing sa Diyos. Ang pinaka pattern or author ang ating buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, a pastor leads by laying down his life. Binubuwis nila yung buhay nila. Binubuhos nila ang oras nila para sa mga tupa. May mga request kayong puntahan ito, puntahan doon. Hindi kami pwede mag-refuse because that is our duty. That is our obligation. Meron kayong mga iutos sa amin, please visit this, please visit this. We have to go by the will of God, by the grace of God. Praise the Lord. So, we are laying our lives for you. Binubuwis namin ang buhay namin para sa inyo. Hindi kami tinalaga ng Diyos dito to rule over you, na maghari-hari sa inyo. We are your servants to lay our lives for you. Amen? Praise the Lord. Si Jesus Christ ang ihimplo sa lahat. Basa pa. 1 Peter 5:2 and 3. Praise the Lord. Feed the flock of God, which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. Yes. Clear. Pakainin ninyo ang tupa ng Diyos na nandyan sa harapan ninyo. Tingnan ninyo sila. Hindi sa pilitan, subalit with all the willingness. Hindi sa dahil sa pera, kundi dahil sa kahandaan ng inyong kaisipan. Ni kayo maging pangulo o maging Panginoon sa mga anak ng Diyos or God's heritage, but being ensamples to the flock. So, ito yung pinaka pattern. Kami na mga pastors, kayo na mga tupa,
It is our obligation to feed you. Pakainin kayo. So, kayo naman din, ang part ninyo, kumain kayo. Absorb the Word of God which is being fed to you, na pinapakain sa bawat isa sa inyo. Maghahatid ito sa inyo ng spiritual health, maghahatid ito sa iyo ng spiritual strength, maghahatid sa inyo ito ng stable faith para maging victorious kayo sa lahat ng buhay ninyo. Magkakaroon ito ng fulfillment sa mga promises ng Diyos dahil nandyan, na-build up kayo sa feeding sa inyo, sa salita ng Diyos. Na-build up yung faith ninyo, na-build up yung obedience niyo sa Diyos, na-build up yung inyong hope, trust, steadfastness, paglilingkod sa Diyos. Yan ang magiging direksyon. Bakit kailangan kayo pakainin? At bakit kayo kailangan talaga bigyan ng hustong salita ng Diyos? At kami naman, kami yung number 1 na magiging ihimplo. In terms about faith, we must show that we have the faith. About obedience, we have to show that we are obedient. About steadfastness, we must be steadfast. About resisting temptation, we must be the first one resisting the temptation. About humility and humbleness, we have to show ourselves humble and humility. Humble and meek. So, kami ang dapat maging ihimplo para gayahin po ninyo. Praise the Lord. Kasi hindi maging effective yung preaching namin if we do not do it first. Kung di namin gawin muna, hindi kami maging effective. Nag-urge kami na mag-giver kayo sa gawain ng Diyos. Wala man lang kaming participation sa development ng mga gamit sa simbahan, development. Hindi pwede yun. So dapat pangunahan namin yun para din kayo matuto. At makita nyo naman how God will bless us. Makita nyo naman how God is truthful to His words. Kasi ang Word of God is not just in word, but in power. There is power in the Word of God. Kanina nag-text sa akin yung anak ng naprihan doon na may blood clot sa brain at na-bypass, operate sa puso. Kinumusta ko sila. Kumusta kayo? I'm waiting for your schedule to visit SPMC so that I could pray again for your father and give the Word of God to you. Mga teachers ito sila. Pamilya ito halos maestra. Lahat. So, yung husband din ng anak niya, principal. Yung mama nila, supervisor. 34 barangays ang kanyang covered sa Magpet. So, yun. Nag-update siya sa akin, Pastor, praise the Lord. Dahil yung si Daddy, tinanggalan na ng oxygen. Uy, good sign. Tapos si Daddy, tinanggalan na ng NGT. Uy, praise the Lord, hindi na dito dinadaan yung pagkain. Oral na, maganda na yung paglunok niya. Di ba ang laking improvement? Praise the Lord. Because they believe the Word of God. They believe God and they believe whom God sent to them. Naniwala sila sa Diyos by the Word of God na lumalabas sa pinadala ng Diyos at naniwala sila sa pinadala ng Diyos. That is the impact. Kaya itong shepherding, itong pagpapastor sa mga tupa, mahalaga ito na ma-establish, na maniwala kayo sa pinadala ng Diyos sa inyo, na magpapastor sa inyo, at kami rin gagawin namin yung aming pagpapastor sa inyo. Para sa ganon, pare-pareho tayo, i-bless ng ating Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. Ay kung pasalitain ko kayo sa mga miracles ng Diyos na nagawa sa buhay ninyo, ang dami kaya. Hindi natin mabibilang. Hindi natin kayang bilangin. Isa-isahin natin yun. Talagang blessed talaga ang mga anak ng Diyos na nasasakupan sa pamalaan ng ating buhay na Diyos. At ang pastor, they are guarding you. We are guarding you.
feeding and protect you. Kaya, minsan, huwag kayong mag-misinterpret. I need information galing sa inyo. Parang, alam mo kasi kami, para kaming parents ninyo. Masaktan ba ang parents yung anak mag-alis walang paalam? Tandaan nyo yan. Ugaliin ninyo, magpaalam kayo sa nagpapastor sa inyo. Huwag kayong umalis kung saan-saan kayo magpunta without asking, without showing your respect. Kung ginagawa nyo yan sa biological parents ninyo, kasi ayaw ninyong masaktan, magalit ang parents ninyo, gawin nyo rin yan sa spiritual parents ninyo. Bakit? What is the essence? Ano ang purpose niyan? Ang purpose niyan, hindi kayo magmagaling-magaling kami sa inyo na magsaludo kayo, hindi. Hindi yan. Gusto ng ating Panginoon Diyos, ma-establish yung ating relationship. If you have a good relationship with your pastor, hindi ka pwede mag-alis lang na hindi ka magpaalam. Gaano mo lang yung text, Pastor, alis na ako, balik na ako doon. Pastor, meron akong biyahe. Pagtanggap ko, okay. God bless you. God be with you. May blessing. May basbas. So, kaya importante, maintindihan nyo yung trabaho namin, maintindihan din ninyo how you deal with your pastor. Kung kami nakakaunawa sa inyong mga hinaing, mga prayer request, mga request sa amin at ginagawa namin yan, dapat maintindihan nyo rin ano yung dapat ninyong gawin sa pastor ninyo. Kasi we are your spiritual parents. Never go somewhere without asking yung magpaalam para may basbas. Amen? At saka kung mag-service ako dito, wala kayo dyan sa upuan, alam ko saan kayo. Hindi yung mag-speculate yung isip ko. Hindi kayo parang nagtuyok-tuyok ng utok na kung asa naman mo. Di ba? Ikaw parents, biglang nawala yung mga anak mo sa bahay mo, hindi man lang nagpaalam sa iyo. So ano ngayon ang damdamin mo? Oh, they never treat me as their parents. O may samang loob kaya sa akin? Meron kaya akong nagawang kasalanan sa kanila? So dapat ma-establish yung parenthood ko sa inyo. Spiritual parenthood. Ma-establish din yung pagka-children ninyo sa isang pastor na tinilaga ng Diyos sa buhay ninyo. This must go together with a harmony. Praise the Lord. Yun yung ibig sabihin, my sheep know me. O kung kilala nyo ako na pastor nyo ako, magpaalam kayo. Sige daw. Ayun yung kilalanin yung parents nyo na kasama nyo sa bahay ninyo. Umaalis ka sa bahay na walang salita. Hindi ka kaya tawagin ng papa mo, Hoy! Saan ka? Punta na ako sa trabaho. Hindi ka man lang nagpaalam. Di ba? Anong purpose niyan? Because parent always thinking for the safety of their children. At least meron man lang marinig ang mga bata, ingat ka sa pagtawid. Umuwi ka ng tamang oras. Huwag kang makipaghugoy-hugoy dyan, baka may mag-imbita sa iyo, baka mamali yung... At least meron man lang counseling out of your love, out of your care. So kami na mga pastors, our obligation and duty to watch for you, to take care of you, to feed you, not only to feed you, but to protect you, to guide you. Kaya ugaliin ninyo magpaalam. Ano man lang yung mag-compose ka ng chat. Pastor, please pray for my trip. I will be 3 days there. I'll be coming back on this day. Hindi kayo, mag-ikot-ikot pa yung utak ng spiritual parents niyo. Saan kaya ito pumunta? Nasa bahay lang kaya ito? O nagbiyahe ito? So, isa yan.
We must observe. My sheep knows me, and I know my sheep. Praise the Lord. Yan ang pinaka-importante. There is acknowledgement of one another. Kaya kung hindi ko pa i-acknowledge yung sheep ko kayo, yung mga request nyo, turn down ko yan. Yung mga request nyo, hindi ako magsikap, magpunta doon. Hindi naman pwede yan. Ako naman yung paluin ng Diyos. Sabihin ng Diyos, wala ka palang silbi dyan, out ka. Di ba? Siyempre, may master tayo lahat eh. So, dapat, we have to understand the relationship, the shepherd, and the sheep. Praise the Lord. And let us go together under the direction of our Lord Jesus Christ. So, we guard you, we feed you, we protect you. Basahin natin. Acts 20:28 and 29. Praise the Lord. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost has made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Yes. We are in the midst of wolves. You need someone to guard you, to protect you, to watch over you. Kami yung itinalaga ng Diyos sa buhay ninyo. So, kailangan ninyo mag-submit sa shepherd ng Diyos para mag-watch over you. Para ingatan kayo ng husto. Para mag-guide kayo ng husto. Para mabigyan kayo ng protection through prayer. Tapos sabi ng yung teacher na nag-chat sa akin, Pastor, grabe. Sabi niya. Sabi ko, ano ba yung grabe na ito? Alam ko yung grabe sa ospital lang. Pastor, grabe talaga ang power ng Diyos, of power of prayer. Di ba nagpa-pray ako sa iyo nung nandun ka sa ospital? First time ito ha. Na nag-file ako ng promotion kasi ano siya parang teacher 3 na ata siya. Nag-file ako ng promotion sa head office. November pa. Hindi nalihok. Natabunan na ng ibang mga applicants. Siguro, palakas system, siguro, kilala si ganito. Natabunan na sa ilalim. At that day, sabi niya sa akin, Pastor, i-pray mo na mulihok ang akong gi-submit nga for my promotion. Kasi wala na, November pa, ilang buwan na. December, January, February, March, April, 6 months na. Half of a year na. Nag-chat siya kanina. Kasunod doon sa kanyang daddy na kinuna na ng NGT, kinuna na ng... Actually, hindi na good siguro ako pwede mag-testimony sa inyo ng miracle. Kayo na mismo, ang dami ng miracle sa inyo. Pero sana ang submit ninyo sa pastor. Gawin nyo yan. Magpaalam kayo wherever you go. Praise the Lord. Huwag lang kayo magpilosopo. Kung nandyan lang ako sa palengke, hindi naman siguro. Gamitin nyo rin yung natin, common sense. Yung alam nyo na ano yung necessary. Kung mawala kayo ng ilang araw, magpaalam kayo. Para hindi ako maghanap-hanap sa inyo na, hindi ko alam saan kayo hanapin. Because we are seeking. Every time magtayo ako dito, pagtingin ko sa mga seats, alam ko na kung sino hindi nagpunta dito. Alam ko na kung hindi nagsamba. Sa anong basihan ko? Anong knowledge ko kung saan kayo, hindi kayo nagpaalam? Kung nagpaalam kayo, alam ko saan kayo. Praise the Lord. May mag-back up sa inyo na prayer na itinalaga ng Diyos to guard you, to protect you, to feed you. So there must be collaboration, there must be cooperation, there must be communication. Yan tatlo na yan, importante yan. Amen? Praise the Lord. Subukan nyo mga bata, kayong magpaalam sa magulang nyo. Di mo kasabaan. Ganon yan. We care for you.
We protect you. Praise the Lord. Yan ang pagtalaga ng Diyos sa buhay namin. Spiritual parents kami ninyo. Alam mo, no, naintindihan ko yung Word of God. Naintindihan ko. Spiritual parents is far more important than my biological parents. Sabi ni Lord Jesus sa mga tao, sabi ng mga tao, Lord, your mother, your brother, your sisters are seeking for you. Anong sabi ni Jesus? My mother, my father, my brethren or sister and brother are these who do the will of God, who hears the word of God. These are my family. So, spiritual family is far better and important than biological family. Nagawa niyo ba yan? Praise the Lord. Oh. Gawin natin yan. Hindi pwede na one side lang. Ang pastor lang ninyo ang mag-oblige na gawin yung mga request ninyo, mga prayers ninyo, yung mga request ninyo, puntahan to, puntahan doon, i-pray ito. Oh. At huwag nating kalimutan yung mga prayers namin, sinagot lahat yun ni Lord Jesus Christ. So saan tayo magkaroon ng gratefulness? Saan tayo magkaroon ng utang na loob? Sa Diyos. So paano natin bayaran ng Diyos? Do your part as one of the sheep of God na pinapakain. Treat your spiritual parents or your pastor as your spiritual father. Praise the Lord. And do it higit pa sa biological parents. Kasi mas mataas ang level ng idudulot kasi it covers the salvation of your biological parents. Pag yan ay naano mo, nagawa mong respetuin, paniwalaan. So, anong sabi niya? Pastor, grabe good ang power sa prayer. Nilihok na ang akong promosyon. Kihatod sa ako gahapon. Bago lang kami nag-prayer. Meron lang hinihingi sa akin na update sa mga documents ko. Siguro may mga nag-lapse na doon, meron na nag-expire doon. I-renew ko lang iyon, i-update ko lang, tapos ibalik ko na doon. Ay, salamat, Pastor. Nilihok yun ang gahom sa Diyos. Unsa akong reply sa iya, because you believe God and you believe whom He hath sent. Dahil naniwala ka sa Diyos at naniwala ka sa pinadala ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo. Amen? Praise the Lord. Yan man yung maliwanag sinabi ni Lord Jesus, He that believeth me, believeth Him that sent me. Ganun ka-importante. So mayroong pastor na inilagay sa inyo to feed you, to protect you, to pray for you, to guard you as your spiritual parent. Basahin natin. 1 Thessalonians 2:7 and 8. Praise the Lord. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So being affectionately desirous of you, we were willing to have imparted unto you not the gospel of God only, but also our own souls, because you were dear unto us. See? Parents talaga ang kanilang act. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children. So pag sinabing children, their children, this is the dealing of a father or a parent or a mother sa mga children. So we are your parents and you are our children. Praise the Lord. So being affectionately desirous of you, tingnan mo, mayroon kaming affection at nag-desire kami sa inyo. We were willing to have imparted unto you, not the gospel of God only, willing kami. Kasi binigay na namin yung
whole life namin kay Lord Jesus, disenyo na yan sa mga dapat gawin namin sa mga tupa. We are laying our lives for you. At sabi dito, hindi lang gospel of God ang aming ihatid sa inyo, kahit yung aming sariling buhay, kaluluwa, dahil importante kayo sa amin. Praise the Lord. Dahil mahalaga kayo sa amin. So yan ang dapat nating i-establish. Yan ang dapat nating ipagpatuloy. Hindi kay babalik na lang si Jesus, marami ka pang misunderstanding sa pastor ninyo. Marami kang narinig dyan sa labas. Yun ang naghahadlang sa maganda sa dapat na dealing mo sa pastor ninyo. Naniwala pa kayo doon sa mga chismis, sa mga, minsan ano yan, mga hearsay. Kayo yung actual, nakakakita sa pastor ninyo how he dealt with you the moment you approach. Amen? Praise the Lord. Yun ang importante. Kaya napakahalaga yung relationship natin. You know, longing ba ako sa inyo? Nahanap ko ba yung magpaalam kayo? Babalik na kayo kung saan kayo, magpaalam. Text lang, chat lang, quick call lang. Hindi nyo magawa yun. Ibalik ninyo yun. Para ma-establish yung purpose ng Diyos. Why God put shepherd over you. Not to rule, but to care, to pray, to guide. Amen? Praise the Lord. So, as spiritual father, meron kaming obligasyon sa inyo to cherish you, to comfort you, to pray for you, to feed you, to guard you, to protect you from Satan, from sin. Kaya huwag kayo magtaka minsan, mag-preach kami, parang galit kami. No, hindi kami galit. We just want to emphasize the necessary things to do. We want just to make more certain the impact that we are giving to you. We are not galit sa inyo, hindi po. Praise the Lord. Inaano lang namin, pinapaklaro lang namin na merong impact. Baka sabihin niyo, ano ba yung pastor, mag-pray, lausi, mura magway, umoy, mura o mag-bold pod, saan, gasok ko, yung pastor. Kung magsalita kami ng malumanay, i-absorb nyo yung message. Kung magsalita kami ng may emphasize, may impact, then understand it. Meaning to say, there is some urgency of that message. May nakikita ang Diyos. Accept it out of humility and humbleness. Praise the Lord. Bakit? Sa mga parents, wala bang moment na ang mga magulang magsigaw? Bakit ang mga parents, wala bang moment na magsalita ng malumanay? Lahat meron yan. Depende yan sa sitwasyon ng mga anak. So let us not misunderstand the dealing of your shepherd to you. Praise the Lord. At yung part ninyo, gawin ninyo. Basa. Hebrews 13:17. Praise the Lord. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Yes. Obey them that have the rule over you, yung mga shepherds. Kung saan man itinalaga ng Diyos sa bawat church, submit yourselves. Magpasubmit kayo sa kanila. Hindi kay mura kag anak ka nagrebelde sa ginikanan nga bisag asa mo adto wa nay bisag hay na lang ug hoy na lang. Mura kag anak nga nagkaroon og grudge nga wala gyud masulbad-sulbad mo agtog unsang lugar wa na gyud lingi-lingi sa ginikanan. This ought not supposed to be done. Because submissiveness is no longer found in that scenario.
Submissiveness is to acknowledge the presence of your parents. Praise the Lord. If you acknowledge the presence of your parent, so you have to say something. You have to greet, or you have to magpaalam. Magpaalam, importante, lalo't na pag mag-alis ka. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account. Yes, we are accountable. Kami ang sisingilin ng Diyos. If we fail to protect you, to guard you. Praise the Lord. Kami ang sisingilin ng Diyos. As they that must give account. Yes, mag-give kami ng account sa Diyos. Anong nagawa namin sa mga tupa na binigay sa amin. That they may do it with joy. Para sa inyong pag-obey, sa inyong pag-submit, sa ginagamit ng Diyos sa amin, gawin namin with joy. Bakit with joy? Because you believe the sent of God. You believe the shepherd of God. You acknowledge the shepherd of God. Ilapit natin yung ating magandang relasyon sa inyong pastor. Amen? Praise the Lord. At huwag nating hayaan ang mga istorya na napakadaling. Tingnan mo si Pastora Emma, mabuti ito si Pastora Emma, kapag may mabalitaan, tawag ka agad sa akin. Tama yan. Pastor, balita na ako, gikasal na mo si ganito. Saan man galing itong balitang ito? Kung hindi iyon, hindi nag-respect si Pastora Emma sa akin. Kinalat na niya, gi-text na niya, ganito. So, anong sabi ko? I never did so. Hindi ko talaga ginawa yan, Pastora Emma. Expelled ganyan dito sila. Dahil sa kanilang pag-advise ko sa kanila, nung nakita ko na sila na meron na silang ugnayan sa isa't isa, gi-rebuke ko sila. It is my obligation to rebuke them because I care for them. Nagbigay ako ng sa kanila, verses. Bawal yung ginagawa ninyo, huwag niyong gawin yan. Nagladlad man sila. Nakita nila ang video, sweet na sila. So, anong mararamdaman mo? Tapos kasalin ko sila. Sabi ni Pastora Emma, sorry lang Pastor ha, meron lang akong tanong sa iyo. Di nakabahan ako, ano kaya ito? Kinasal mo daw si ganito-ganiri. Yung pala, nangyari nga sa kanila, pero hindi ako. Tagalabas. Hindi siguro nila kilala. Hindi siguro nila sinabi yung estado nila. Praise the Lord. So, ganun ang respect. May marinig na kayo, pinapasa-pasa nyo na, naniwala kayo, ang tingin nyo sa akin, marumi na ang tingin nyo sa akin, hindi nakarapat-dapat sa inyo. Dapat hindi na lang ako ilagay ni Jesus para sa inyo. So huwag kayong madaling mamove. Tayuan ninyo. Praise the Lord. No, I know that He is sent by God. I know He is the man of God. I witnessed how God used Him. He fed me. He loved me. He prayed for me. He answered my request, and God answered all His prayers for me. Ganon. Praise the Lord. Amen. Hindi kay maging link ka pa sa ikasisira ng honor ng pastor ninyo. So, let us break the work of the enemy. Break natin yan. If I fight for you, fight for me. Praise the Lord. Kung pinaglalaban ko kayo, paglalaban nyo rin ako. In the name of Jesus Christ. Ganon. Para ma-establish yung harmony, yung unity, yung obedience
submissiveness, lahat. Maganda. Subukan yung mahalin yung pastor ninyo. Pagpalain tayo ng Diyos. I-prosper ng Diyos itong ministry natin. Praise the Lord. Para wala na kasing hadlang eh. I need you. You need me. So therefore, let us love this relationship. Dahil itinalaga ako ng Diyos para sa inyo, pinili kayo ng Diyos para iligtas, so let us go together sa way ng Diyos. At huwag nating hayaan masira yung relationship natin sa pastor natin. At hindi ko rin dapat hayaan sirain ang relasyon ko sa inyo. Let us both love one another. So, paano ba kami naghahayag ng love sa inyo? Basahin natin. Colossians 1:9 and 10. Praise the Lord. For this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, not to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, that he might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Yun ang aming love para sa inyo. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Hindi kami humihinto sa pagdalangin sa inyo. And to desire that ye might be filled with the knowledge of His will. Minsan magkwentuhan kami ni Pastora Edith. We have this daily devotional. Pastor Lisur, mandayaning mag-prepare ta of message, no? Di man basta-basta. Tingnan mo yung mga members dito. Pag i-appoint mo yan, dapat earlier, i-appoint mo na, mag-prepare pa yan. So, makarelate kayo what the work that they do to feed you. Kasi we love you. We care for you. Praise the Lord. Mag-meditate muna kami. Naghingi kami ng guidance kay Jesus Christ. Kasi wala kaming desire, mapuno kayo ng kaalaman sa will and in all wisdom and spiritual understanding. Makahandle na kayo lahat ng tukso, pagsubok sa buhay ninyo, makapagpanindigan na kayo. That they might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Para maglakad ang bawat isa worthy of His promises, worthy of His coming, worthy of His blessing. Worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful, mabunga in every good work, and increasing in the knowledge of God. Increase pa sa kaalaman ng Diyos. Bakit? How do you increase the knowledge of God? Dinaan dito sa amin, papunta sa inyo. Bakit kayo nag-increase? Dahil walang blurredness, walang gap, walang grudge, walang doubt sa ginagamit ng Diyos. So, mabilis ang pag-transmit ng wisdom, mabilis ang pag-increase ng spiritual understanding sa buhay ninyo. Kasi ang nilagay ng Diyos sa inyo, sent by God. Kahit gaano pa ka-quality yung product i-present mo sa mga tao, if they do not appreciate it, pareho lang yan sa walang silbing product. Parang istorya ng mga antiques. Minsan may mga countries like London, Canada, America, may mga garage sales. Yung mga nagbebenta, hindi nila alam the real value of the things that they are selling. But there are some people who knows. Meron siyang nakita na painting na similar sa painting ng mga old painters na mga sikat like Van Gogh, Da Vinci. Nakita niya yung painting na may signature ni Van Gogh, maliit lang. Binili niya sa halagang $1 lang.
Nung dinala niya ito doon sa expert magtingin ng antique, legit. Oh, this is one of the masterpiece of Van Gogh. Try niyang auction, umabot ng mataas. Kaya, depende sa tao kung ano yung pagtanggap mo sa bagay na yan, kung lesser value ba o meron siyang value. Kaya yung mga sent ng Diyos, pag pinadala ito sa mga naniniwala, ibibless sila ng Diyos. Praise the Lord. Pag ina-appreciate nila yung pinapadala sa kanila, na-appreciate yung Diyos. So kaya time na ito, moment na ito, sa inyong part, to deal with your pastor. Praise the Lord. Dami ng testimonies naririnig ninyo about how God is using him personally pa sa buhay ninyo. Alam mo, maganda ba mag-recall sa mga miracles ng Diyos sa paggamit sa Diyos sa amin? I-recall nyo lahat yan. Para hindi makalusot ang masamang espiritu. Praise the Lord. I-recall nyo lahat. I-recall nyo. Para sa ganun, i-uphold ninyo ang pagiging submissive sa ginagamit ng Diyos. So ano pang act of love namin sa inyo? Sinabi dito, we do not cease pray for you. We desire to fill you with the knowledge of His will and all wisdom, spiritual understanding, that you might walk worthy of unto all pleasing, being fruitful in every good work, increasing the knowledge of God. Wala talagang, hindi ma-hamper. Ano pa? Basa, 2 Timothy 4:2. Praise the Lord. Preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long-suffering and doctrine. Yes. This is the manifestation of love of a shepherd to you. So, kasama na dito yung, of course, preaching of the Word of God, season or out of season. May problema man kami, may kabigatan man kami, hindi na yan dahilan na hindi kami magtayo dito. Meron man kaming mga maraming pagsubok sa buhay, hindi yan dahilan na maghinto kami sa aming ministry sa inyo. Yan yung season or out of season. Reprove, magsaway. Rebuke, yung maanghang na mga saway. Exhort, with all long suffering and doctrine. So, kasama na ito sa mga act of love namin sa inyo. Kaya nga sabi nga sa Revelation, as I love you, I rebuke you. Be therefore zealous, or repent and zealous. Praise the Lord. Hindi kay, if my pastor rebuke me, I'm going to boycott my attending the church. No, that's wrong. Rebuke is caring and loving you. Amen? Praise the Lord. So kaya, kailangan talaga natin maintindihan. Bakit itinilaga ng Diyos yan para sa inyo? So if He is doing, kaya kung hindi kami mag-rebuke, hindi kami mag-reprove, wala kami exhortation, we are not doing our job for you. Hindi kami gumagawa. So pag ito nag-i-exist, meaning to say, ginagamit kami ng Diyos, nagpapagamit kami ng Diyos for your benefit, para sa inyo. Ano pa yung mga manifestation ng aming love sa inyo and care? Basa James 5:14. Praise the Lord. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Yes. Meron bang nagsakit sa inyo? Tawagin yung elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Madalas naman ito na nangyayari sa buhay natin. So that is the manifestation of love, praying for the sick. Saan nyo man kami dadalhin, saan nyo man kami susuguin, saan nyo man kami i-request. We cannot refuse, neither turn down your request. That is our love to you. Amen? Praise the Lord.
Ay, yung nga mga mag-chat sa akin, hindi nga membro ng holy place. Hindi nga kaano-ano natin. Pinupuntahan nga natin, katulad itong sa ospital. Kaibigan man lang ito ni Ma'am Gang, Sister Gang. Pastor, meron kaming supervisor. Under kami dyan sa pag-supervise sa kanya. Nagkasakit yung husband. Matagal na pala itong tinitestimonian ni Sister Gang. Close. Nung nakita nila na talagang halos wala na silang resources at nag-deteriorate na yung health, parang damang-damanan niya na helpless. So na-recall niya ngayong testimony ni Sister Gang, na-refresh yung invitation na, yung request na magpa-pray sila. Nag-ghost, nag-ano sila, accept sila. Yun, tingnan mo, by the grace of God. They believe the word of God, whom He preached, and they believe the sent of God, which sent to them. Tingnan mo yung impact. Tingnan mo yung power of God. Kasi nag-asa ko ng vision eh. Sabi sa vision, Pastor Chit, kaya kumilos yung kapangyarihan ng Diyos sa pasyente nila. Kasi nung nag-preach ka doon, naniwala sila. Kaya na-please ang Diyos. Malaki palang ano yun. Malaki palang point yun sa harapan ng Diyos. Hindi natin pwede ma-bend yung pamamaraan ng Diyos. Ano pa yung manifestation ng love sa mga shepherd sa inyo? Basa Romans 12:15. Praise the Lord. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Yes. Pag meron kayong mga accomplishment, victories, nakikisaya kami sa inyo. Pag may mga problema kayo, nakikilungkot kami sa inyo. Pag may mga victories kayo, nagsiselebrate kami sa inyo. Pag may mga pagsubok kayo sa buhay, nakikiramay kami sa inyo. Mahalata nyo naman yan. Dahil kinukomport kayo ng Word of God. Ano yung pinapapray ninyo? Nararamdaman namin, nag-a-utter kami ng mga prayers para sa kalunasan sa inyo. Amen? So these are the manifestation of care, love of a shepherd. So, therefore, submit. Establish as children to your spiritual parents. Parents kayo, nararamdaman nyo naman siguro. Anong ibig sabihin nito? Anak kayo, nararamdaman nyo naman siguro anong reaksyon ng parents ninyo. So meron kang batayan. And the spiritual parents is above. Gawin natin ng buong puso. Nagawa ko na yan nung buhay pa si Pastor Samuel Gabre. Kaya sabi ng tatay ko, ano ka, Chito? Mahal mo pa si Pastor kaysa akin. Bakit niya sinabi yan? Because I turned down the New Year with my family. I rather celebrate the New Year with Pastor Samuel Gabre. Because I accept him as sent of God and as my spiritual father. But hindi pa alam ng tatay ko, I'm doing it for their benefit also. At totoo nangyari talaga. Amen? Praise the Lord. So kaya masabi ko, yung sabi ni Jesus, ito ang aking brother, sister, mother, who hears the word of God and keep the will of God. Ito sila. Mas importante ito. O kaya gawin natin ng buong puso. So, at least mag-celebrate muna ako ng birthday ngayong Sunday. Madama ko rin ang atmosphere na accept nyo ako as your shepherd at yung pagmamahal ko sa inyo, ma-appreciate din ninyo. Amen? Praise the Lord. So, to summarize all, it is out of the heart. This is heartfelt. Damang-daman ito sa puso. Kung ang puso ng Diyos humahanap ng puso na ayon sa kanyang puso para italaga sa inyo, para pakainin kayo,
This is that matter most. Amen? Praise the Lord. Kung ang puso ng Diyos humahanap ng puso ng tao para italaga sa harapan ninyo to feed you, to take care of you, to give you all the necessities for you to be saved, to be blessed. This is that matter most. Yung puso ng Diyos na humanap ng puso ng tao para italaga niya sa inyo. Basahin natin last verse. Jeremiah 3:15. Praise the Lord. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Yan ang pinaka that matter most. Kaya when I met Pastor Samuel Algabre, I felt the heart of God in his personal life. Praise the Lord. Because he was chosen by the heart of God. His heart was chosen by God to be put to feed the souls of men. At isa ko doon na naka-benefit. I'm so blessed. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So this is the heart of God na gusto niyang i-copy-paste by a living person na kanyang pinili, nilinis, gimold niya para lang yung puso niya makonform sa puso nila at gagawin nila yung gustong ipagawa ng Diyos. So at least, nasabtan ninyo ano yung aming katungkulan sa inyo at nasabtan ninyo ano rin ang inyong dealing sa inyong spiritual parents. Amen? Praise the Lord. Praise the Lord. Let us all, everybody stand up. Hallelujah. Let us sing our closing song. Nakita na yung yung nawala kanina. Ha? Ano yung title ganun, eh? Savior like a shepherd lead us.